nagkagulo nga sila sa interpretation ng forthwith. Okay? Ano ba itong forthwith? Yan ang kanilang dinidiscuss, kung ito ba ay mamadaliin. Hindi nila clarify nila ang tinatawag nating meaning ng forthwith. Okay? Ito yung nag-spark ng tension sa Senado kanina. Okay? Kasi po, narito ang Balitang Pinoy TV. Okay, magandang araw po sa ating lahat at panibagong vlogs, panibagong update na naman ang gagawin natin patungkol po sa dito sa impeachment trial ni VP Sara, kung ito ba ay matutuloy o hindi matutuloy. Ang hindi ko lang maiintindihan ng Senado, no? Sinubaybayan natin yung Senado kaninang umaga at kaninang hapon. Ang hirap nilang mag-decide kung itutuloy ba nila o hindi nila itutuloy, di ba? Hindi ba kagaya ni Robin Padilla ba na ang simple lang, sabi ni Robin Padilla ay i-dismiss na yung impeachment na yan, di ba? Alam niyo naman na ako ay maka-Duterte. Walang problema si Robin Padilla. Yung iba, ang dami pang mga palusot, ang dami pang mga paliwanag, kasi siguro yung iba dyan, pinoprotektahan rin nila ang kanilang sarili, di ba? Ito yung una nating pag-usapan at ito yung una nating ipapakita, na itong si Senate President Chis Escudero ay meron po siyang ina-address na impeachment concerns for VP Sara. Okay? Kasi alam naman natin na puno ng batikos itong si Senate President Chis Escudero ngayon, no? Binabatikos siya ng mga nagpa-file ng impeachment complaint ni VP Sara. Binabatikos rin siya ng mga taga House of Representatives. Kaya siya kailangan niyang mag-address ng mga concerns na ito, no, at ipahayag dito sa sambayanang Pilipino. Okay? Yan ang una nating ipapakita at pakikinggan natin si Chis Escudero. Okay? Pangalawa ng ating pag-uusapan ay nagkagulo nga sila sa interpretation ng forthwith. Okay? Ano ba itong forthwith? Yan ang kanilang dinidiscuss, kung ito ba ay mamadaliin. Hindi nila clarify nila ang tinatawag nating meaning ng forthwith. Okay? Ito yung nag-spark ng tension sa Senado kanina. Okay? Kasi po, itong impeachment trial po ni VP Sara, merong iba na gustong mamadaliin ang impeachment. Pumapalag sila. Bakit madali yan? Hindi kaya yan. Ng 2 araw lang ipipresent yung ebidensya. Merong mga ganun yung mga iyakin doon sa mga crocs doon sa House of Representatives. Hindi daw kaya, mga ganun. Okay? So, yun po, ipapaliwanag yan mamaya ni Senator Alan Peter Cayetano. Okay? Mamaya, papakita rin natin yan. Ang dami ring points, no? Na merong punto, actually, yung sinabi ni Senator Alan Peter Cayetano. At yan po ang pakikinggan at i-react natin mamaya. Pero bago ang lahat, bago ko ipapakita itong mga senador na ito, help me po na i-like at saka i-share itong ating video para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa video na ito. 1, 2, 3, go! Thank you very much. And sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo sa Don Mar TV para lagi kayong updated sa ating mga balita. And at the same time, yung mga cellphone ninyo, ma-notify kayo kung meron tayong breaking news, meron tayong mga updates, at kung nagla-live mismo ang ating channel, malalaman po ninyo. Okay? Kaya mahalaga po na mag-subscribe tayo sa Don Mar TV. 1, 2, 3, go! Okay, nakasubscribe na ba lahat? Okay, so unahin muna natin itong kay Senate President Chis Escudero. Pakinggan po natin, pakinggan natin. Play. With the permission of our colleagues, ilang bagay po ang nais ko sanang sabihin. Wait, teka muna kasi I think na-connect na naman ito sa Bluetooth . Dininig ko muna ang posisyon at opinyon ng bawat isa bago ko pinagpasahang bumaba mula sa kinakaluklukan at kinakaupuan ko at sagutin ang ilan sa mga puntong ibinigkas nitong nagdaang ilang oras na. Una, nasabi na maikli lamang naman ang panahon ang kailangan gugulin para dito, bakit hindi pa ginawa noon? Hindi ba't obvious na nakita po natin itong nagdaang magtatatlong oras? Na oras na pinag-usapan natin ang impeachment, mahaba ang diskusyon. Hindi ito simpleng 30 minuto lang sa pag-issue ng summons dahil kailangan pahintulutan at payagan ang mahaba at malayang debate. At bago po ako lumayo, nais kong pasalamatan ang aking mga kasamahan dito sa Senado para sa isang maayos,
civil, at naaayon sa rules natin na diskusyon at debate. Ayon na rin sa sinumpaan nating tungkulin na pagpasahan ng lahat ng bagay nang naaayon sa ating paniniwalang tama at nararapat nating gawin. Hayaan mong simulan ko po ang ilang mga binanggit. Mr. President, Your Honor, I wrote the members of the Senate on February 24, 2025, outlining the basic reasons why we cannot, as of yet, schedule the impeachment complaint. Much has been said about the term forthwith, which I wrote to each and every member of the Senate. Mr. President, Your Honor, we are governed not only by the Constitution but also our rules. We are governed as well by precedents. We are governed as well by decisions of the Supreme Court pertaining to this matter. Allow me to, for the record, cite a few regarding this matter, lest they may think that it is only a one-sided opinion with respect to their definition of forthwith na agad-agad. Kada senador marahil may kanya-kanyang opinion kaugnay nito. Hindi ko pwedeng hayaan na sa record natin ay hindi maisabi ang ibang opinion kaugnay nito. Una, nakasaad po sa saligang batas kaugnay sa papel na dapat gampanan ng Kamara na dapat tugunan nila ang pagsampa ng impeachment complaint sa loob ng mga takdang panahon. Kung ilang session days para ilagay sa calendar, ilang session days para ilagay sa Committee on Justice, ilang session days para pagpasahan, ilang session days para pagdesisyonan ng plenaryo ng Kamara. Nakalagay din sa rules ng Kamara. Anumang impeachment complaint regularly filed by one member, dapat po immediately, hindi po forthwith, immediately, i-transmit ng Secretary General sa Speaker. Nakalagay din sa sariling rules ng Kamara. Ang Speaker dapat sa loob ng 10 araw i-refer sa Committee on Justice. Bakit mahalaga yun? Dahil sang-ayon sa desisyon ng Korte Suprema sa Francisco case, dyan magsisimula ang 1-year ban sa pagsasampa ng pangalawa, pangatlo o pang-apat na impeachment complaint. Hindi yan ginawa ng Kamara. Sa katotohanan, hanggang nag-adjourn tayong lahat bilang Kongreso noong February 5, hindi yan ginalaw ng Secretary General sa kabila ng magkatabi lamang naman ng opisina ng Secretary General at ng Speaker. Sasabihin marahil ng ilan, tapos na yan. Lumipas na yan, tulad ng sinabi ni Senator Coco, wala na tayong magagawa dyan. Nandun ako. Pero may katanungan akong iiwan bago nating lisanin ang puntong yan. Nasaan yung mga nagrereklamong dapat agad-agad? Quote, it may be modified by circumstances and the nature of the duty to be performed. Marami po nagsasabi ng opinyon na agad-agad. Kung gaano karami po ang abogado, kung gaano karami po ang marunong at magaling, gaano din kadami marahil ang kanilang interpretasyon. Pero nasaan ang probisyon ng saligang yan, yung mga nagmamagaling dyan, ha? Natamaan kayo dyan, ha? Desisyon ng korte nag-iinterpreta doon na nagsasabing agad-agad nga ang ibig sabihin yan, samantalang hindi naman agad-agad ang interpretasyon ng salitang immediately. Si Hontiveros yung pinatutungkulan ni Chis Escudero, di ba? Yung forthwith. Yan interpretasyon ni Hontiveros. Ang Kamara. Kung talagang immediately ang gusto, de sana ang sinulat ng mga nagsulat ng konstitusyon, immediately din tayo. Yung immediately nga ng House, hindi yun ang interpretasyon. Tapos tayo ganyan. If the prosecutors themselves, the complainants themselves were not that interested and sat on these complaints for over 2 months, tayo bigla ngayon, mamadaliin nila habang nagbabanjing-banjing sila ng mahigit 2 buwan sa mababang kapulungan. Pangalawa, bagaman tama si Senator Pimentel at sang-ayon ako, na pwede tayo mag-trial habang recess. Ginawa na po yan sa kaso ni Chief Justice Corona. Again, we are governed not only by the Constitution, by our rules, but also by precedents. Subalit, may malaking pagkakaiba. Dapat nasimulan, na-refer, at nagkaroon ng plenary action sa articles of impeachment upang makonstitute ang impeachment court bago ito magpatuloy habang recess. Maraming nagsabi, mag-trial na tayo, mag-convene na tayo, sumampa na tayo habang recess. Sa pananaw at palagay ko, labagyan sa saligang batas. At dun sa mga talagang gustong matanggal si Vice President Sara Duterte, dun sa mga galit sa kanya, inis sa kanya at gustong madali itong impeachment, para mo lang binigyan siya ng dagdag na balang questionin ito sa Korte Suprema. Dahil hindi po pwede yan. At hindi po ako papayag na mangyari at gawin yan dahil lamang gusto nila at nagmamadali sila. Sinabi ko na sa simula pa lang ng impeachment process na ito, 1 linggo matapos i-file yan dito sa Senado. 2 oras bago tayo mag-adjourn sa huling araw ng ating sesyon. Sabi ko, hindi ako makikinig, susunod o magpapadala sa sino mang pabor sa impeachment at ayaw kay Vice President Duterte. Hindi ako magpapadala sa ayaw sa impeachment at gusto si Vice President Duterte. Trabaho ko bilang tagapangulo ng Senado, hindi nga lang ako, trabaho nating lahat, na maging pantay at pareha sa ating pagtingin. Yan ang rason, hindi naman tsamba lang yun at nagkataon. Yan ang rason kung bakit. Sabihin mo yan kay Hontiveros. Kasi si Hontiveros, obvious na yan eh. Talagang i-impeach niya si BP Sara dyan eh. Ang babaeng sumisimbolo ng hustisya ay nakapiring.
Wala dapat tinitingnan o tinititigan. Wala dapat kinakampihan dahil lamang nagkataong ganun ang nangyari. At dahil nagkataong ayaw ko siya ganyan ang gawin nyo. Let's go back to precedents, Mr. President. 3 lamang na impeachment complaint ang naitawid ng Kongreso patungo sa Senado na inabutan ko na matapos ang 1987 Constitution. 3 po lamang. Ang impeachment complaint laban kay dating Pangulong Estrada, ang impeachment complaint laban kay Chief Justice Corona, at ang impeachment complaint laban kay Ombudsman Gutierrez. Hayaan niyo pong isa-isahin ko. Isinampa ang impeachment complaint laban kay Pangulong Estrada magno-Nobyembre. Nung nag-recess ang Senado, tumigil ang trial. Nag-resume sila pagkatapos ng recess. May nagreklamo ba? May nagsabing, uy, fortuit ah. Yan ang president ng Senado. Nung nag-trial at hindi binuksan ang second envelope, yun yung maalala. Nag-walk out ang prosecutors, hindi na bumalik. Anong ginawa ng Senado? Wala nang prosecutor, wala nang interesado, dinismiss forthwith yung impeachment complaint. Dahil nawala na yung prosecutors. Tama nga naman. Hindi na pala interesado yung mga prosecutor, ano pang gagawin ng Senado magtawag ng hearing? Sa kaso ni Chief Justice Corona, sinampa 5 araw bago mag-adjourn ng Senado. Nagsimula ang trial pag-resume pagkatapos ng Christmas break. Pero bago mag-break o habang break, nag-issue ng summons, nagkasagutan. Yun naman talaga yung balak natin pag-resume nitong 2 linggong ito. Yun lang, Mr. President, mga kasamaan. Ang kaisa-isang impeachment complaint na nasimulan at natapos ng Senado. Yung pangatlong impeachment complaint ni Ombudsman Mercy Gutierrez. Final yan 3 araw bago mag-adjourn ang Senado sa kanyang regular recess, walang eleksyonon. Nung nag-resume, dun lamang sinet ang trial. Pero bago nag-resume ang Kongreso, nagbitiw si Ombudsman Gutierrez. Ano ang ginawa ng Senado? Walang trial, hindi kinonvene ang impeachment court, as a Senate, dinismiss yung impeachment complaint. Pinagpasahan nila. Resign na pala eh. Wala na tayong kailangan gawin. Naalala niyo po yung debate? Na meron pa namang penalty of absolute perpetual disqualification. That was discussed. But by way of precedent, the Senate did that. So if you look at the past presidents of the Senate, nagawa po nila yun, pinagbotohan po nila yun. Without convening the impeachment court. Wala pong nagsabi, hoy, inaabandona ninyo ang inyong constitutional duty nung ginawa ng Senado yun. Paano po yan, Ginoong Pangulo? Pagsang-ayon ba ang karamihan o ng pinakamaingay yung matatalino sa ating bansa? Okay lang? Pag hindi sila sang-ayon, hindi na okay. Bugbog ka na. Bugbog na institusyon. Dapat may gawin na tayo. The Constitution, the rules, and the precedents, Mr. President, do not change simply because a group says otherwise. Baliktan naman pa natin. Yung isang na-outlawed na impeachment complaint laban kay dating Chief Justice Davide. Karamihan sa mga civil society groups tutol dun sa impeachment complaint na yun. Tungkol sa corruption din yun. Tungkol sa pag-aabuso din ng poder yun. Parehong mga grounds. Kasi yun naman ang ground ng impeachment talaga eh. Anong sinabi nung halos parehong grupo ngayon na gusto ang ulo ni Vice President Sara? Ay, masama yung impeachment yan. Hindi yan dapat i-file. Dapat i-dismiss nyo yan. Mabuting tao si Chief Justice Davide. Nagsalita pa ang mga miyembro ng Senado nun. Kahit padala yan ng kamera sa amin, hindi namin tatanggapin yan. Sinabi din po ng Senado noong mga panahon yun. At saka busy kami sa budget. Kailangan muna namin unahin yan, Babian. Babalik ko ang katanungan. Nagbabago ba? Depende kung sino may gusto. Hindi ba dapat kung ano yung pamantayan at batayan kaugnay ng impeachment complaint, sino man ang nasasakdal? Pareho at parehas ang pagtrato natin. Ngayon, kaugnay ng kasalukuyang impeachment complaint. Nakalagay po sa rules ng Senado, ang impeachment proceedings dapat i-refer sa Committee on Justice. Ang ginawa ng Senado, bagaman pareho ang rules natin na bahagi ng ating President, ni-refer sa Committee on Rules na siyang naging hudyat para buuin ang impeachment court. Sa Estados Unidos kung saan natin kinopya ang karamihan ng mga provision ng ating impeachment rules, ang mga miyembro ng Kamara na nag-hire ng impeachment ng mga prosecutors, sila ang nagbabasa niyan. So nung nakita po namin sa parte ng Secretariat, yung President na yon, nung nakita po namin yung provision na dapat sa Committee on Justice i-refer, sinuggest namin na basahin yung articles of impeachment ng prosecutors mismo sa Senado, hindi pa sa Korte, para magsilbing hudyat yon ng pag-convene ng impeachment court at panunumpa ng mga judges ng impeachment court. Yung po sana ang nakatalagang gawin sa June 11. Nasabi po ni Senator Villanueva, ano nga bang pagkakaiba? June 2, June 3, June 5, June 4, June 9, June 10, June 11.
Kung susundan natin ang ginawa ng mga ibang impeachment court sa mga nagdaang panahon, ini-issue lamang nila yung summons para mabigyan ng sapat na panahon. Ang nasasakdal na isumite yung kanyang answer dyan sa impeachment complaint. At pagkatapos nun, dahil magtatapos ang kapangyarihan ng mga prosecutor sa June 30, hindi po tayo pwede magpatuloy sa ating paglilitis dahil hindi naman pwedeng one side lang yung ating mapapakinggan pagkatapos ng June 30. Doon sa nagsasabi na may mga private prosecutor naman na i-appoint ang Kamara. With the principal goes the agent because the authority of the principal ceases by June 30. So, napag-usapan, tatawid ba ito? Tatawid ba ito sa susunod na kongreso? Kung gaano rin karami siguro ang senador, ganong karami din ang opinion. Kung gaano karami ang abogado, ganong karami din ang magaling nilang basehan kung tatawid nga ba o hindi. My position is that it will. Mr. President, Your Honor, allow me to read a portion of the deliberations of the Constitutional Commission on this matter. Delegate Aquino. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman